know what I feel. Itinulak niya ako. Napasalampak ako sa sahig. Wala ring lakas na tingnan pa ito. Magkaiba kami ni Kendra. Siya, pasanin niya yung nakaraan namin na hindi niya nakalimutan. Ako, pasanin ko lahat. Sa pagsasaliksik sa nangyari kay Daddy, sa paghahanap sa mga taong nanalbahi dito, sa pagsambot lahat ng galit at panunumbat nito. Gawin mo na lang ang lahat ng gusto ko. Kung gusto mo, mapatawad pa kita. Mariing sabi nito saka iniwan na ako sa aking silid. Napahikbi ako. Kahinaan ko talaga ang mga mahal ko sa buhay. Siguro naman hindi lang ako yung ganoon kung magmahal. Kapatid ko yun eh. Kahit pa magbago siya, sino pa bang uunawa sa kanya kung hindi ako? Naramdaman ko ang pagbukas ng pinto. Hindi ko man lingunin ay alam ko namang si Kurt iyon. Maingat niya akong binuhat at inilapag sa kama saka siya humiga sa tabi ko at tumabi rin siya. Hindi ko gusto na ganyan ka. Paalisin ko na lang kaya si Kendra dito. Don't say that. Kapatid ko pa rin siya. Pero the way ng pagtrato niya sa'yo, parang hindi ka naman niya kapatid. Sabi nito. Kasi nga galit siya. Mabilis kong pinahid ang luha ko pero pinigil nito. Ayaw na ayaw mo talagang makita ko yung side mo na yan, no? Asawa mo ako, Amira. Pwede mo rin naman ako sandalan kapag pakiramdam mo hirap na hirap ka na. Sabi nito sa akin. Sorry. Nasanay na lang siguro ako na ako yung sinasandalan. Sabi ko rito sabay sub-sub na mukha sa kanyang dibdib. Pero hindi dapat kinasasanayan yung ganun. Frustrated na sabi nito. I know, hindi naman talaga dapat pero kasi kung nasa sitwasyon ko lang si Kurt, siguro maunawaan ako nito. Pakiramdam ko pinaiikot ka lang ni Kendra. Usal nito. Ilan na ba silang nagsabi niyan? Siguro nga pero oras na rin siguro para magbigay ako ng oras sa pagsasaliksik mismo sa kapatid ko. Hindi ko na siya halos kilala. Matagal kami nagkahiwalay. Sino nga ba ang kapatid ko? Sino si Zandra Simon? Bumalik ka na sa kwarto mo. Sabi ko rito, ngunit humigpit pa ang yakap nito sa akin. Ayoko. May usapan tayo. Kahit hindi ko gusto yung pagkain na niluto niya tinis ko. Kasi yun ang deal natin. Ikaw naman ngayon ang sumunod sa usapan natin dalawa. Kurt, please. Kahit ngayon lang. Do something para gawin ko yun. Nakangising sabi nito. Kurt. Ngayon lang. Parang batang ungot nito. Alam ko naman kung anong tinutukoy nito. Meron ako ngayon. Liar. Nagsusumigaw na hiyaw ng utak ko. Napasimangot ito. Wrong timing. Bagsak ang balikat na sabi nito. Kitang-kita ang disappointment dito. Kaya naman mabilis ko siyang pinigilan nang tumayo na siya. Ang pwesto namin tuloy ay ganito. Nakatayo siya sa gilid ng kama habang ako'y nakaupo. Nakatapat sa binata. But we can do something about that. Nakangising sabi ko rito. Lumarawan ang paghangad sa mukha nito. Dahil nakapajama siya, madali ko lang hinila ang tali. Tiningnan ko pa siya at marahang ibinaba ang pajama niya. Sexy. Ayusin mo na yung sarili mo. Labas ka na. Ani ko, matapos ko siyang mapagbigyan. Ngumiti naman ito habang kumukuha ng tissue at pinunasan ang kamay niya. Pagkatapos na makatiyak na ayos na siya'y nagsalita siya. Luna, where is Kendra? Umilaw ang pader na malapit sa pinto at ipinakita roon si Kendra na nasa tapat ng silid ni Kurt na waring naghihintay. Kumatok pa ito roon saka sumandal sa pader. Kaya mo bang dumaan sa balcony? Tanong ko rito. Ngumisi ito at tumango. Sumunod ako sa kanya at pinanood ang pagtalon niya sa kabilang balcony at sa isa pa. Sa kanya narating ang silid niya. Nagpa siya ako magtungo sa banyo para linisan ang sarili. Kaharap namin ngayon si Alana Stratab McWright, ang ina ni Kurt. Makikita sa asta nito kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng pakikitungo nito sa akin at sa kapatid ko. Close na close ang mga ito. Hindi ko alam kung nananadya or ganun talaga sila pero nagkibit-balikat na lang ako. Kapag naghiwalay na kayo ni Amira, gusto ko ako mag-organize ng wedding ni Kendra. Ngiting-ngiti na sabi nito sabay ngisi sa akin. Ngumisi rin naman ako rito. I can help you with that. Kinindatan ko pa ang ginang upang iparating dito na hindi effective ang pangiinis nito sa akin. Napasimangot naman ito at lantaran talagang inirapan ako.
Matanda na ito pero basura pa rin talagang ugali. Siguro noong bata ito, ang gatas nito ay tubig kanal. Bulok na bulok ang pagkatao. Sanulyapan ko si Kurt saka ngumisi. Inirapan naman ako nito. Isa pa ito, may pairap-irap ang nalalaman. Alam nga namang sabihin ko, ay object. Tapos mag-walk out. Kaga lang? Thanks, tita. Alam mo, ikaw din ang reason bakit sobrang tatag namin ni Kurt. Masarap talaga sa isang relasyon yung may basbas ng magulang. Ngiti-ngiti na sabi nito. Of course, para sa inyo ng anak ko. I can do everything. Sweet. Nakangiting sabi ko naman, saka nagpatuloy ng kumain. Asikasong-asikaso ni Kendra si Kurt. Pinaghihimay pa nito ng shrimp. Kilig? By the way, nagpa-reserve ako ng sweet for you, Kurt and Kendra. Alam kong gusto niyo mapag-solo. Kinikilig nitong sabi. Ikaw, Amira, ipapahatid ka na lang sa driver. Bahagyang humigpit ang hawak ko sa kutsilyo pero nakuha pa rin umiti. Thank you. You're so sweet, Mommy. Nawala ang ngiti dito sa labi. Mom, hindi niyo na kailangan gawin iyon. May usapan kami ng mga kaibigan ko mamayang gabi. Sabi ni Kurt na waring naiilang sa gustong mangyari ng ina. Anak, malapit na namang umalis si Kendra. Dapat nga sinusulit yun na eh. Lalo't mukhang hindi ka naman kayang bigyan ng anak na Amira. Pagbigyan mo na si Mommy, please. Gusto kong humagalpak ng tawa ngunit sobrang pinigil ko ang sarili ko. Ako pa talagang hindi kayang bigyan si Kurt ng anak. Sa sobrang husay ko nga hindi lang isa kundi 3 agad ang naibigay ko. Pasimpleng ginagap ni Kurt ang kamay ko, ngunit tinabig ko iyon. Ayokong may butas na makita mga ito sa estado namin ni Kurt ngayon. Excuse me. Dali-daling tumayo si Kendra nang tumunog ang cellphone nito. Sa bilis ng mata ko nakita ko ang initials ng caller. L, ang boss nito. Dali-daling nagpunta ito sa restroom kaya naman nag-excuse din ako at sumunod dito. Hindi ako pumasok sa loob. Nanatili lang ako nakasandal sa pader. Hindi ko naman nakakalimutan ang kasunduan natin. Babalik din ako dyan. May contract akong pinirmahan. Bahagya pa itong tumawa na sobrang lambing ng boses. What? Umuwi ka rin? Plano ko magpunta sa shooting range na sinasabi mo. Ipapakilala kita sa fiancé ko. Excited na sabi ni Kendra. Bakit ayaw mo? Fine, pero magkita tayo. May treat. Sabi pa nito na buhay talaga ang boses. Kailan? Mamayang gabi? Sige. Kailangan ko nang bumalik. Sana'y isama mo rin ang girlfriend mo para naman makilala ko na. Tumawa pa ito na waring natuwa sa sinabi ng kausap nito. Okay, ingat ka. Bye. Tumalikod ako upang hindi mapansin ni Kendra nang lumabas siya ng pinto. Saka dara-diretso nang bumalik sa pwesto namin. Ako naman ngayon ang pumasok sa banyo. Seryosong ekspresyon ng mukha nang humarap sa salamin. Malalim na napapaisip. Parang may mali. At hindi ko mapigil ang sarili kong pagdudahan ng kapatid ko. Pero iwinaksi ko rin sa isip iyon at nakangiting bumalik sa table namin. Kilig na kilig si Kendra na nakasandal sa dibdib ni Kurt. Bali wala naman sa akin iyon. Umupo ako sa pwesto ko. Amira, nagpa-check up ka na ba sa doktor? Baka naman may problema ka sa matres. Ako sa nangginang. Ngumiti ako rito. I'm healthy. Ewan ko lang po kay Kurt. Biro lang naman iyon pero napasimangod si Kurt. Lalo naman ang ginang. Bibinggo na ako sa mga lumalabas sa bibig ko. What do you mean? Kurt, are you sick? Takang tanong ni Kendra. Of course not. Hindi pa lang siguro right time para magbuntis sa Amira. Magpa-check up ka, Amira. Siguraduhin mong ayos lang matres mo dahil masisira ang plano namin kung hindi mo mabibigyan ng anak ang fiancé ko. Don't worry. Gagawin namin ang paraan ng asawa ko. Nawala ang kulay sa muka ni Kendra. Hindi nito inaasahan ang naging tugon ko. Para naman ako natauhan sa sinabi ko. Parang nagdeklara ako ng war sa sinabi ko. Mali iyon dahil kung papasok man kami sa isang gera, ang tanging bala ko lang ay ang salita ni Kurt. Pero kung magkagipitan, hindi ko tiyak kung kaya ba niya akong ipaglaban. Kasi pakiramdam ko, hindi pa sapat yung pwesto ko ngayon dito upang maipanalo namin ang war na ang kalaban ko mismo ay ang kapatid ko at ang pamilya ng asawa ko. Pero ayoko namang umabot sa puntong ganoon. Hindi ko rin kasi alam kung ilalaban ko ba. Kasi alam ko kung saan ako lulugar. Wala nang umimik. Pagkatapos namin mag-lunch, nagyaya na si Kendra na magpunta kami sa shooting range na pag-aari ni Elle. Malawak iyon. May indoor and outdoor part ang shooting range. At mas pinili ni Kendra ang outdoor. Kaya naman, nagpapalit na mga ito ng bihisan.
Habang ako'y naghihintay sa kanila dahil wala akong dalang pamalit. Sinong gaga ang mag-outdoor ng ganoon ng activity at ang ayos ay tulad ng sa akin? Naka 6 inches high heels and naka-cocktail dress. Malay ko bang ganito palang plano niya? Paglabas ng mga ito ay handa na sila. Let's go! Ngiti-ngiti na sabi ni Kendra. Hinawakan pa ako sa kamay. Dahil sa ayos ko'y pinagtitinginan ako. Bumuntong hininga ako. Sa confidence na lang ako babawi. Taas noong kumawala ako sa hawak ni Kendra. Naglakad na waring feel na feel. Kung ako lang talaga ang papipiliin, kanina ko pa ibinato ang suot kong heels. Hindi talaga ako fan ng ganitong sapin sa paa. Mas gugustuhin ko pa yung mga flats and shoes. Pagdating namin doon ay agad na dumampot si Kendra ng noise-cancelling headphones at isinuot agad iyon. Ganoon din si Kurt. Nang abutan ako nito ay tinanggap ko yun ngunit nanatili lamang na hawak ko. Hindi talaga ako komportable sa heels at nanatili lang nakatayo. Ilang hakbang mula sa dalawa. Amira, magpustahan tayo. Nakangising sabi ni Kendra. Inabutan niya ako ng baril kaya naman humakbang ako patungo sa mga ito. Kahit pa bumabaon ang heels ko. Sure. I doubt kung mananalo ka. Nakailang subok na rin ako nito sa Amerika. Nakangising sabi nito. Pinagmasdan ko ang forma nito sa paghawak ng baril. Bahagya pa ako napailing. Ang maling pwesto ng kamay at maling paraan ng pagkakahawak ay nakakaapekto sa pagbaril mismo. Tiyak na mamimiss nito ang target sa ganoong paraan. Ayos lang naman kung hindi mo patulan ang gusto ni Kendra. Ako na lang makikipaglaro sa kanya. Word na sabi ni Kurt, ngunit kumindat lang ako rito sa mabilis na hinalikan dito sa labi habang nakatalikod si Kendra. Humakbang sa tabing pwesto ni Kendra ng ngiti-ngiti pagkatapos magpakawala ng 5 putok. Munti ko nang ma-reach ang target. Good for you. Ngiti-ngiti na sabi ko rito. I'll teach you how to use it. Sabi pa ni Kendra at itinuro pa nga ang paraan. Basic. Tugon ko rito. Alam mo naman kasing sabihin ko na alam ko kung paano gumamit. Di nagtaka sila. Noong si Diyos ang kinailangan namin tulungan, talagang kinausap ko mga kaibigan ni Kurt na walang pwedeng makaalam sa trabaho ko. Iniumang ko ang hawak na baril ng isang kamay lamang. May mga guest na rin na naghihintay sa gagawin ko. Nanonood ang mga ito na waring nag-aabang sa kung ano ang kaya kong gawin habang naka-cocktail dress at high heels sa ganitong lugar. Kay Kendra ako nakatitig ng sunod-sunod kung pakawala ng bala ng baril ko. Napanganga ito sa gulat, ganoon din si Kurt. Nang tingnan namin sa monitor ang result, mas lumakas ang singhap ng mga tao. Paano mo nagawa yun? Sa lubong ang kilay ni Kendra. Iisa lang ang butas sa target at 5 bala ang dumaan doon. Sinunod ko lang itinuro mo. Nakangiting sabi ko rito sabay lapag ng baril. You know how to use it. Maring sabi nito. Mukhang hindi nagustuhan na nalamangan siya. You teach me, right? Sabi ko rito. Mas lalong hindi nito nagustuhan na nakita nitong kalmanteng expression ko. Dumagdag pa ang sunod-sunod na pagpalakpak ng mga guest. Inis na tumalikod si Kendra. Nakanguso naman lumapit si Kurt. Parang ewan. Sana man lang binigyan mo ko ng chance na humawak ng baril. Pwede pa naman. No, paano naman ang kahiyan ko kapag hindi kasing ganda ng performance mo ang kalalabasan? Napangiti na lang ako. Sayang pang outfit ko. Tara na. Natatawang tinanggap ko ang offer nitong kamay upang alalayan ako. Nagpalit lang ang mga ito. Nauna pang natapos si Kendra. Nang nag-walk out kasi ito ay dumiretso na itong pagpalit. Sumabay ka na kay Kurt. May kikitain akong tao. Ikaw na lang gumawa ng dahilan. Cold na sabi nito. Ingat ka. Bilin ko rito. Napabuntong hininga pa dahil sa inaasta nito. Bakit kailangan umabot kami sa puntong ganito? Amira. Pukaw ni Kurt na lumabas ito na nakapagpalit na. Let's go. Sabi ko rito. Nasaan na si Kendra? Takang tanong nito sa akin. May pupuntahan pa raw. Uwi na tayo? Anong oras ang usapan niyo magkakaibigan? 7 p.m. Dinner daw sa The Alphas Foodie. Sama ka ha? Ngiti-ngiti na sabi nito ngunit umiling ako. Ikaw na lang. Gusto ko maaga matulog. Amira, please. Magdahilan ka na lang muna para sa akin. Fine, let's go. Pagsuko nito sabay akbay sa akin. Nakasimangot pa rin ako after kong iwan sina Amira sa shooting range ni Elle. Ngayon ay nasa tapat na ako ng pinto ng unit ni Elle. Sinabi nitong hihintayin daw niya ako. Mas napaaga tuloy ang punta ko rito.
Hindi rin naman pumayag si Kurt na gamitin namin yung suite na binook ni Tita Alana para sa aming dalawa. Pagbukas ng pinto ay agad akong hinila ni Al pagpasok. Wala na naman daw ang girlfriend nito. Halos ibalya niya ako sa couch at nilamukos ng halik sa labi. I just let him. Yung hindi ko maibigay kay Kurt, sa lalaking ito ko, walang pag-aalilangang ibinibigay. Ang katawan ko. Nakilala ko ito nang ito mismo ang lumapit sa akin after ko mag-audition para sa isang summer campaign na nangangailangan ng mga magiging representative. Isa ito sa mga hurado. Dahil bigo ako makapasok, naiyak na lang ako umalis doon. Pero hinabol ako nito at nag-offer sa akin ng trabaho. Puro ungol at halinghing ang maririnig sa buong kwarto. Ganito kami maglaro ni Elle sa tuwing kami lamang dalawa. Madalas namin gawin ito sa tuwing nalilingat ang mga katrabaho ko. Sa tent, sa shooting area, we even tried it noong nag-hiking kami para sa isang shoot. Huminto ang sakyang kinalululanan namin ni Tori. Nasa tapat iyon na isang 2-story house na pag-aari ni Tita Zafreya. May naipundar pa rin naman ito bilang kabit ni Daddy. Walang bakod iyon, tulad ng mga bahay na katabi. Simula nang mamatay at mailibing si Dad, hindi na nagtagpo ang landas namin nito. Maaga akong umalis ng bahay. Tulog pa si Kurt at si Kendra na nakita ko kagabi na iika-ikang pumanhik sa silid nito. Haharapin mo ba? Tanong ni Tori sa akin. Tumangutango ako sa kabinuksan ng bintana upang tanawin ang bahay ng ginang. Nagsalita ng mga kasambahay at itinuro nila si Zafreya. Bakit kailangan mo pang makausap ito? Gusto ko malaman kung bakit umabot siya sa puntong ganoon. Bakit kailangan niya pang gawin iyon sa aking ama? Tiyak na i-deny niya. Wala akong pakialam. Gusto ko lang makita ang mukha niya ngayon. Sa tingin mo ba, isa-surrender ko siya sa mga pulis? Nakangisi kong tanong. Of course not. Alam ko na lahat tayo sa grupo. Never umasa sa mga pulis. Kasi wala naman sana tayo rito kung natulungan nila tayo noon. Sabi nito na nag-iwas ng tingin. Sabay na kami bumaba upang tunguhin ang tinitirahan ngayon ni Tita Zafreya. Kalmado lang ako pero ang puso ko'y naguhumiyaw sa galit para sa ginang. Hindi pa ito nakontento sa pagpulot ni Daddy dito. Binihisan, binigyan ng magandang buhay, itinuring na anak si Kendra at legal na inampon. Pero nagawa pa rin ng ginang na traidorin siya. Kumatok ako. Danig ko na agad na nagmamadaling yabag mula sa loob. Ito rin ang nagagawa ng matinding training namin noon. Tumalas kahit pa ang pandinig namin at pangamoy. Bumukas ang pinto at bumungad ang ginang na nang makita ako ay akma sana ulit isasara ang pinto. Ngunit napigil ko na iyon bago pa sumara. Saka malakas na itinulak iyon. Napabagsak pa ang ginang sa sahig at napahiyaw sa sobrang gulat. What's wrong with you? Wala ka talagang modo. Trespassing ito. Hiyaw nito na napaatras pa nang humakbang akong papasok. Ngumisi lang ako rito. Inalalaya naman ni Tori na makatayo ang babae. Sa pagtayo nito, malakas na umigkas ang kamay ko patama sa pisngi nito. Dahilan para bumagsak ito sa gilid ng couch. Napahiyaw itong muli dahil sa sakit. Bumakat pa ang palad ko sa pisngi nito na alaga ng botox. Hindi naman ito sobrang flawless dati. Inaalagaan itong mabuti ni Daddy. Lahat ng luho nito ay binigay ng aking ama mula sa pagkain, damit, alahas, sapatos, pati pang skincare ng gaga ay sunod sa uso. Nawala lang ang daddy mo, ganyan ka na? Napakasama mo, talagang bata ka. Hiyaw nito ngunit ngumisi lang ako at marahang humakbang palapit dito. Napausog naman ito sa takot. Kalmado pa ako, nalagay na ito. Dapat maging grateful siya. Huwag kang lalapit! Hiyaw nito ngunit nakalapit pa rin ako. Sa paghahangad na makalayo sa akin, bahagya pa itong tumungkod sa couch para iangat ang sarili. Pero sapat lang iyon para makaupo siya at mapasiksik sa couch. Ano ba kailangan mo? Takot na tanong nito. Gusto ko lang magtanong. Nakangising sabi ko rito, habang si Tori abala sa pasimpleng pagkakabit ng mga spy cam sa sala. Akbang lilingon nito sa kasama ko nang pigain ko ang pisngi niya. Bakit mo ginawa sa daddy ko iyon? Mariing tanong ko rito. Anong ginawa ko? Wala akong ginawa. Pilit nitong sigaw sa akin, ngunit mas lalo kong idiniin iyon kaya napahikbi na siya sa sakit. Nagsalita na mga tauhan mo. Narinig ko na sa kanila ang dapat kong marinig. Ang gusto ko na lang ay sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit mo ginawa yun sa tatay ko. Blanco expression na sabi ko rito.
Masaganang luha ang sunod-sunod na pumatak sa mata nito. Ngunit baliwala lang iyon sa akin. Wala akong ginawa. Mahal na mahal ko ang ama mo, Amira. Kayong lahat, lumayo kayo sa kanya pero ako nanatili. Sinamahan ko siya noong mga panahong nangungulila siya sa inyo. Ni Julia. Bakit? Sino ba ang rason kung bakit nasira ang pamilya namin? Di ba ikaw? Gigil na sabi ko. Sa pagbaon ng kuko ko sa pisngi niya ay ang pag-agos ng konting dugo mula roon. Of course not. Nagkulang ang mommy mo kaya naghanap ng iba ang ama mo. Malakas ko siyang sinampal. Kahit pa nagkulang si mommy, hindi pa rin iyon rason para wasakin ng aking ama ang puso niya. Hindi pa rin sapat na umalis lang kami saglit para makapag-isip si mom ay agad na nitong iniuwi ang babaeng ito na kung tutuusin ay walang binatbat. Saka hindi na problema ni mommy iyon. Sobrang mahal na mahal nito ang aking ama. Hindi lang nakontento si daddy at humana pa. Ang masaklap pa sa tulad lang ni Zafreya napunta. Huwag mo sasabing nagkulang ang mami ko. Sadyang noong mga panahon na iyon, gustong tumikim ni dad ng iba. Ang masama, bilasa pa. Sabi ko rito nang umisi. Kaya ikaw ang pinili niya. Napaksama talaga ng ugali mo. Sagot ng ginang sa akin. Bahagi akong tumawa. Talaga ba? Anong tawag sa iyo? Pinatay mo si daddy. Kahit naging mabuti siya sa iyo. Hindi ko sinabing pinatay ko ang daddy mo. Inosente ako. Nagwawala ng sabi nito. Inis na sinapa ko ang nguso niya dahilan para pumutok iyon at nawalan siya ng malay. Nang sulyapan ko si Tori, nasa phone na nito ang kanyang atensyon. May problema ba? Buti na lang talaga na hako na yung mga CCTV dito. Kaya nakita ko rin ang mga spycam. Inihagas dito sa center table ang mga nakuha nitong spycam. Hindi naman ba tayo nakuha? Of course not. Abot mo sa akin yung cellphone niya. Utos dito. Dinambot ko ang cellphone na nasa tabi ng telephone. Sinalpak nito ang device na palagi nitong dala at kinalikot iyon. Don! Nakangising sabi nito. Pagkatapos ang 1 minuto. Tara na. Tumango ako sabay sulyap sa ginang. Ngumisi ako sabay dampot ng mga ibinato ni Tori na spycam sa center table. Saka kami umalis doon na walang ginawang masama. Kailan mo siya babalikan? Tanong ni Tori. Kapag may nakuha na tayong information kung nasaan ang ama ni Kendra, saka ko siya ipasusundo kay Tina. Tugon ko rito. Agad naman itong naunawaan ang ibig ko sabihin. Nagugutom ako, kain muna tayo, bago tayo maghiwalay. Yaya ni Tori at tumango ako rito at sumakay na sa driver's seat habang ito ay mabilis na sumakay sa passenger seat. Kainan ata yan. Turo ni Tori sa isang malaking bahay na hindi konkreto pero maaliwalas ang ayos at malaki. Mukhang kainan nga dahil may ilang motorista na nakahinto roon. Itinabi ko na muna ang sakyan at sabay na kami nitong bumaba. Pumasok kami roon at sinalubong ng isang dalagita na may malawak na ngiti. Hey po, tuloy po, tuloy. Tuwang-tuwa na sabi nito at iminuwestra ang bakanteng pwesto. Napansin ko naman ang grupo ng mga lalaki sa kabilang bahagi ng kainan. Mukhang natahimik ang mga ito sa pagpasok namin. Chill lang namang pumesto kami sa bakanteng mesa habang ang dalagita ay excited na iniabot sa amin ang menu. Parehong itinutok namin ang mga atensyon doon habang nakikiramdam pa rin naman sa paligid. Weird, pakiramdam ko kasi ay sa amin nakatingin ang lahat. Neng, may problema ba? Mahinang tanong ko rito. Madalas po kasing ang kumain dito ay ang grupo ng mga nasa kabilang table. Ito po yung unang pagkakataon na may customer na tulad nyo at wala man lang kasama lalaki. Sino ba ang mga yan? Takang tanong ko na pasimpleng tiningnan muli ang mga ito. Tinatawag po silang Ambrose Gang. Grupo ng mga sigal sa lugar na ito. Sila ang dahilan kung bakit kukonti lang mga tourist sa part na ito. Kahit pa maraming ma-offer ang lugar namin. Sabi ng dalagita. Ambrose Gang? Takang tanong ni Tori. Tumango naman ang dalagita na todong ngiti upang hindi mapansin ang pakikipag-usap nito tungkol sa mga lalaki sa kabilang bahagi ng karinderya. Madalas po sila ngayon dito dahil binabantayan nila yung babae ng boss nila sa malapit na subdivision dito. Chika pa nito na ikinailing ko. Wala din namang kinalaman ang mga ito sa buhay ko at pakay ko kaya sinabi ko na lang dito kung anong order ko. Ganon din sa Tori na mukhang nawalan na rin ng interes sa pinag-uusapan. Okay na. Pabilis na lang yung order namin. Tumango naman ito sa bayukod at umalis na. Nakalimutan ko kasang mag-almusal kanina. Nangalumbaba si Tori.
Maaga din ako umalis. Sakit ba sa eyes? Ha? Tanong ko rito. Bihira lang sa grupo natin yung vocal sa feelings nila. Isa si Isla sa pinakamahirap basahin. Palagi kasi siyang nakangiti. Pero sa likod ng bubbly attitude niya, she's too broken. Hindi ko siya nasubukan panghilahin sa kalungkutan niya. To the point na mas pinili na lang niya lumayo. Sabi nito sabay buntong hininga. Paprangkahin kita, Amira. Kasi ganoon naman talaga akong klase ng tao. Hindi kayo nabubulagan ka sa kapatid mo? Sa sobrang pag-i-invest mo ng pagmamahal mo sa kanya, marami kang hindi nakikitang mali sa kanya. Alam mo kasi, kapag mahal natin ng tao, madalas kahit mali nito sinasamba na natin. At iyon ay isang malaking pagkakamali. Sa sobrang pagmamahal natin, hindi na natin naiisip na hindi iyon okay. Love their flaws? No, hindi dapat ganoon. Alam kong hindi perpekto ang tao pero kung yung mga pagkakamali nila patuloy, halos inaaraw-araw na, baka dapat magising na tayo na hindi nila deserve yung pagmamahal natin sa kanila. Yung pagmamahal mo sa kanya. Seryosong sabi nito, bahagya pang inayos ang salamin nitong suot. Mali bang unawain ko siya? Na kaya siya nagkakaganoon ay dahil sa akin? Hindi mali ang umunawa tayo. Ang mali, Amira, yung puro na lang tayo unawa. Paano natin sila matutulungan kung sa bawat mali nila, tayo mismo yung mag-justify? Mali nga nila, dapat sila na yung gumawa ng action para itama iyon. Ang gagawin lang natin, i-guide sila. Napabuntong hininga ko sa mahabang litanya nito. Hindi ko ito sinasabi sa inyo pero nagsisimula na ako magduda sa kapatid ko. Hindi dahil sa ganoon na ugali niya. Ayan ka na naman. Justify mo na naman eh. Labas sa ilong na sabi nito. Napabuntong hininga tuloy ako. Ang dami nagbago sa kanya. Hindi naman siya nagmamalupit sa mga mates, pero nagawa niyang tanggalin sa trabaho dahil lang sa hindi niya nagustuhan ng breakfast. Buti na lang dumating agad si Kurt. Parang lahat na lang na lumalabas sa bibig niya ay negatives. Kinausap mo na ba siya? Yeah. Medyo naging emotional ang pag-uusap namin. Palagi kasi niyang ibinibring out yung tungkol sa mga takot niya. Na ayaw mong naririnig. Alam ko na. Nakatali ka sa kanya sa tuwing iyon ang topic. Nagiging sunod-sunuran ka kahit pa hindi na tama. Isipin mo, bakit nagkaganoon? Dati naman, umiwas lang siya sa'yo. Pero never kang binerbal abuse. Pero ngayon ibang-iba na siya. Ngayon isipin mo, bakit biglang naging ganoon? Umalis siya. Nagtungo sa Amerika upang abutin ang pangarap niya. Then doon nag-start. Tugon ko dito. Takot siya? Takot saan? Takot kanino? Takot siyang mawala yung bagay na naiwan niya dito sa Pilipinas. Not bagay. Actually, tao pala. And it's Kurt. Pero wala akong balak agawin si Kurt sa kanya. I know, kasi kahit mahal mo na, handa ka pa rin magpaubaya. Pero hindi kasi dapat ganoon. Hindi sa lahat ng bagay pwede ka magpaubaya. Piliin mo rin naman yung handa mo talagang bitawan. Mahal ka ni Kurt, tapos ipapaubaya mo na lang siya? That's a stupidity. Pero hindi naman kasi siya sa akin. Sa mula pa lang. Amira, naging sayo siya simula nang sabihin niyang mahal ka niya. Nasa sayo na lang kung pag-aari mo na bibitawan mo pa. May sabit siya. Yes. Pero Amira, ikaw ang legal na asawa. Ano pang silbi na Mrs. McWright ka kung magpapakagaga ka? Saka si Kendra nagplano na ikasal kayo ni Kurt. Simula pa lang binitawan niya si Kurt. Natahimik lang si Tori sa pagsasalita nang dumating ang pagkain namin na bit-bit ng dalagita na nakalagay sa tray. Enjoy eating. Pakabilis na rin pong kumain kasi kanina pa mainit ang tingin ng kabilang grupo sa inyo. Sabi nito. Nagkabit-balikat na lang naman kami ni Tori pero hindi na nadugtungan pang usapan namin tungkol sa topic namin kanina. Mabuti na lang din may kaibigan akong ganito. Hindi mag-aalilangan na sabihin ang nais niyang iparating. Mas naunawaan ko kasi ang point nila. Naglabas si Tori ng wallet niya at kumuha doon ng ilang paper bills. Ipinatong niya iyon sa tray. Katatapos lang namin kumain at nagpapahinga lang ng konti. Nang patayo na kami, may dalawang lalaki sa kabilang table na mabilis na tumayo at lumapit sa amin. Nakita ko sa ekspresyon ng dalagita na palapit sana ang takot at pagkabahala. Nagkatinginan kami ni Tori na parehong napapakibit-balikat. Hey mga miss. Confident, paito at akbang aakbayan ako ngunit mabilis akong umiwas. Mga kuya, wag naman po. Paalis na sila. Takot na sabi ng dalagita. Mukhang alam ng dalagita ang gawain ng mga kalalakihan kaya ganoon na lang ang takot dito. Huwag ka makikialam dito. Bumalik ka sa pwesto mo. Maangas na sabi ng isang lalaki. Let's go, Amira.
Bored na sabi ni Tori, ngunit hindi umalis sa daraanan namin ang mga ito. Tabi! Sabi ko sa mga ito ngunit nagtawanan lang sila. Sama muna kayo. Baka gusto nyo ng kabebe time? Sa itsura pa lang nito, alam mo na agad ang karakas dito. Hindi kita type. Waring sinasadya na ipakita na wala akong pakialam dito. Mukhang hindi nito iyon nagustuhan. Akmang hahawakan niya ako na may kalakasang tabigin ko ang kamay niya. Nagtawanan ang ibang kasamahan nito sa dulong bahagi na pinapanood ang dalawa. Ipinapahiya mo ba ako, ha? Nandidiring dumampot ako ng tissue at sinadya pa talaga ipakita sa kanila ang pagpunas ko sa pisngi na natalasikan ng laway nito. Disgusting! Napabungusgi si Tori sa sinabi ko ngunit mabilis din niyang pinigil ang sarili. Abay, gago to! Hahaklitin niya sana ako nang mabilis kong hinawakan ng palapulusuhan niya at mabilis na pinilipit iyon. Hinila ito at mabilis na pinaikot, saka tinulak sa mesa. Saka ko itinukod sa likod nito ang siko ko habang siya'y nakasubsob sa mesa. Akmang makikialam ang kasama nito lumapit sa amin kanina. Nandambutin ni Tori ang kutsilyo at itinapat sa laeg ng lalaki. Hindi tuloy iyon nakagalaw. Inaabot ako ng lalaking mariin kong dinaganan nang mapansin ko ang kamay nito. Kaya naman, hinawakan ko ang jacket nito sa bandang batok, sabay sipa sa pang-upo nito, dahilan para mawasak ang mesa at mahubad ang suot nitong jacket. Napatitig ako sa tattoo nito. Doon na sinakop na ang braso nito. Napasulyap din ako kay Tori na agad nang naunawaan ang ibig kong sabihin. Pinilipit nito ang braso ng lalaki at bahagyang hinawi ang jacket nitong pababa. Tulad ng bihag ko ngayon, meron din ang hawak nito na ganoong tattoo. Bahagyang inayos ni Tori ang salamin nito. Waring iniiskam ang braso na tiyak kong diretso ang detalyeng nakukuha nito sa computer ng dalaga. Kaya napakahalaga ng laptop or computer nito dahil sa mga ganoong pagkakataon. Let's go, Umira! Ani Tori nang mapansin nitong nagtayuan ang mga kasama nito. Waring nang aasar na ipinakita ko pa sa mga itong pagkabit-balikat saka nagpatiuna na lumabas. Narinig namin ang sigaw ng isa na habulin daw kami pero mabilis na kaming sumakay ni Tori at pinausad ang sakyang paalis. Hindi na kailangang manduhan pa si Tori dahil pagkasuot nito ng seatbelt ay kinuha na agad nito ang laptop dito at tumiti pa roon. Ang bros ka. Usal nito na mabilis na tumiti pa at waring bumubulong-bulong.